Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito po kay Pepe ngayon pong May 7 taong 2024. At atin pong nakikita rito na nitong mga nakalipas na araw ay nagkaroon po siya ng rejection dito sa ating bagong resistance line na nasa presyong 50 digits 881. At dahil dyan ay meron na rin po tayong nabuo rito na isang ascending wedge pattern. Kaya yan, na binubuo po yan ng kulay green na linya at saka kulay red na linya. Yan. Kaya bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Check po muna natin yung kanyang performance dito kay CoinMarketCap kung saan si Pepe ang siyang nananatiling top 3 dito sa rankings ng mga meme coins by market cap. Ang kanyang performance nitong nakalipas na 24 oras ay bumagsak po siya ng 5.78% pero nitong nakalipas na 7 araw ay gain pa rin po siya ng 11.40%. Kaya ayan, check naman po yun natin yung kanyang trading volume ay umangat naman po siya ng 41.57% pero ang kanyang market cap ay bumagsak po ng 5.78%. At check naman po natin ang kanilang official X account kung meron po silang bagong tweet rito. Ayan, kahapon pa po ito. May the 4th be with you, Pepe. Ayan. Ngayon, balikan na po natin ang pagti-technical analysis dito sa daily chart time frame ni Pepe at nakikita po natin dito ang dalawang kulay puti na linya na ito. Isa po itong bullish flag pattern kung saan ay nagkaroon po siya ng breakout dito noong mga April 23. At dahil po sa breakout na yan ay inaasahan po natin, yan yung breakout na yan ay inaasahan po natin na kasi isa po itong bullish breakout at inaasahan po natin na aangat ang market price ni Pepe dulot po ng kanyang breakout na ito. Yun nga lang at nagkaroon muna siya ng retest dito sa upper portion ng ating bullish flag pattern na ito at yan, saka po siya nag-umpisang magpatuloy sa kanyang pag-angat. Kaya yung aking ultimate price target dito ay valid pa rin po. Dulot po ng breakout na naganap dito ay aakyatin pa rin niya yung aking price target dito. Ultimate price target natin dito na 40 digits 1085. Kaya yan pa rin po yung ultimate price target na nakikita ko rito dito kay Pepe. At yung gaya ng aking sinabi kanina, yung pinakabasehan po natin dito ay yung naganap na breakout dito sa upper portion ng kanyang bullish flag pattern na ito. At ayan, lapit po muna natin, zoom natin para makita natin yung mga yung panibagong pattern na nabuo rito kung saan isa pong bullish flag, bullish wedge, isa po pala itong ascending wedge pattern. Palitan na lamang po natin ng kulay blue. Ayan. Isang ascending wedge pattern na binubuo po ng dalawang kulay blue na linya dito. At nitong mga May 4 at saka May 5 ay nagkaroon po tayo ng rejection dito. Yan, ito po pala yung upper portion niya. Upper portion ng ating ascending wedge pattern ay nabuo dahil sa rejection dito. Meron din dito. Ayan, at saka third rejection po natin. Ito yung pinaka-latest na rejection natin. Dito naman po sa ibaba ay yan yung rejection natin dito sa lower portion ng ating ascending wedge pattern na ito at pangalawang rejection. Kaya kung pag babagsak po siya, ayan, ay malamang ay ito yung kanyang third rejection. Pero ang posibleng mangyari rito ay kung mababasag yung kanyang lower portion na ito, ay posible po siyang bumagsak dito sa sunod na support line natin dito sa 50 digits 646. Kasi yan na po yung pinapakita ngayon ni Pepe. Pero bullish na bullish po yung indicator natin dito. Yung ating Hall Sweet indicator ay kulay green. Bullish signal po yan. Yung ating QQE bars ay kulay blue. Bullish signal pa rin po yan.
Kaya ayan, yun nga lang at nakikita natin na lumiliit yung mga sukat ng ating mga QQE bars dito. Nagpapakita po ito na makakaranas muna siya ng correction. Kaya yan, masasabi kong hanggang malamang ay hanggang dito lamang talaga siya babagsak. Tatalbog po siya, bumabagsak po itong si Pepe ngayon para magkaroon ng correction dito sa lower portion ng ating ascending wedge pattern na ito. Ayan. Pero hindi pa rin tayo 100% sure dyan. Kaya dapat ay atin pong paghandaan dahil posible pa rin pong mabasag ito. At ayan, dito siya, maaari po siyang bumagsak hanggang dito sa support line natin dito sa 50 digit 646. Kaya dahil dyan ay kung babagsak po siya rito sa presyong ito, ay meron po akong nakaabang rito na isang buy pending order. Bibili po ako rito. Yung nakalipas po pala ay ayan, nakapag-take profit na po ako rito noong May 4. Yan, sa candlestick na ito nung umangat po siya sa resistance line na ito. Yan, nasa presyong 50 digits 846 po ito. Yan, nag-take profit po ako rito. At ngayon ay ako naman ay nag-aabang ngayon ng buying opportunity po ulit dito sa support line dito na 50 digits 646. Ayan, at yung pinakamababa kung saan ako nakabili kamakailan itong mga nakalipas na araw ay nakabili po ako sa presyong ito dito noong April 13. Ayan, sa candlestick na ito. Ayan, tinusok niya. Major support line yan. Kaya yung aking hindi lamang po ako rito nakaabang. Ayan, nakaabang din po ako dito. Ayan, gusto ko po ulit bumili or dagdagan pa ulit ang aking holdings kay Pepe sa presyong ito. Kaya ayan, summary ko lamang po ang aking analysis dito sa magiging galaw ni Pepe sa mga susunod na araw. Dahil po sa nananatiling bullish pa rin po yung mga indicator natin dito. Ayan, yung mga signal ng ating indicator dito ay sa tingin ko ay magkakaroon lamang po ng rejection or correction dito itong si Pepe. Tatalbog po siya. Ayan. At posibleng ito ay magpatuloy ulit sa kanyang pag-angat sa presyo. Pero may posibilidad pa rin na kung nabasag ito ay babagsak po siya dito. Ayan, sa sunod na support line natin na 50 digits 646. At yan po ang aking technical analysis update sa araw na ito dito po kay Pepe. Kaya yan, bantayan po natin ng tutukan itong si Pepe. Yan, kasi maliit na po yung kanyang ginagalawan dito sa kanyang ascending wedge pattern na ito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.